Okay, good afternoon everyone. Ang topic natin today is about human behavior and social environment. So, the social environment as the context of social work practice. Baka may idea ang bawat isa kung ano yung social work. Sige, ako na lang. Social work is a profession. So, ang social work is a practice-based profession and an academic discipline kung saan yung mga theory na pinapag-aralan natin, di ba yung social work required ng 1,000 hours na OGT. So, mga theory na pinapag-aralan natin, yun yung bali ba, yung sa practice-based, yun yung sa OJT, yung pag-aaral at saka yung application ng teorya sa actual. So, nag-promote siya ng apat na, yung social work nag-promote ng social change and development, kung saan sa social change and development ay ito ang pagbabago sa lipunan o pag-unlad ng mga maling sistema. Ang pangalawa ay ang social cohesion. Ito ay ang pagsasama ng tao na maging united kasi 'di ba sabi daw they believe that there's power in unity. So yun pagsasama ng isang pagsasama ng mga tao para anong tawag doon? May ano ba yung Empower. Oo, yun, very good. Yung pangatlo is about empowerment. Pag sinabing empowerment, ito yung pagbibigay ng power sa mga mahihina o vulnerable sectors. Very good again. So, yung pang-apat is the liberation of people. Ito yung pagpapalaya ng tao para kaya niyang gawin sa sarili niyang kapasidad na hindi sumasagasa sa iba. So, ang apat na ito ay nakaangkla sa social justice and human rights. So, social environment, baka may idea kayo. So, yung social environment, it refers to immediate physical social setting in which people live or in which something happens or develop. Yung sa example nito is yung sa culture, yung interaction ng individual and group sa environment. So, theories and perspective in understanding the social environment. Yung theory is a logical system of concepts that provides a framework for organizing and understanding observation. So, para maintindihan ang social environment, may mga 8 theory. So, ang una ay ang general system theory. Ito ay ang organized unit, an organized unit of interdependent, transacting and mutually influencing parts within an identifiable environment. So, ito yung pangkabuuan o pangkalahatang sistema sa interaksyon sa paligid o relasyon sa paligid ng tao. So, yung general system theory ay may elements. So, yung pinakauna is environment. So, the elements outside a system that could potentially affect all or part of the system. So, alam naman natin kung ano yung environment, di ba? Input. Pag sinabi natin input, ito yung example nito is yung tayo-tao. Yung ini-intake natin sa environment, yung oxygen, nagkukuha tayo sa environment ng mga foods, mga needs na pangailangan ng tao. Pag sa output naman, information and energy produced by the system from input. So, ang example nito is yung environment, bagay, yung pangailangan niya is carbon dioxide. So, input transformation output process is a process transferring inputs. So, hindi ko na yun siya i-explain. Feedback. Information concerning the outputs or the process of the system is feedback as an input into the system. So, alam naman natin, di ba, kung ano yung feedback. From input to output, and then babalik na naman siya doon sa input. Yun yung sa feedback. Equilibrium refers to homogeneity of internal structures of the system and cooperation among its parts. And then boundaries, parametric condition, demarcate and define the system
and set it apart from its environment and from other systems. So yung general system, may dalawang type siya, yung open system at saka yung closed system. Pag sinabi natin yung open system, ito yung sistema which continuously interacts with its environment. Closed system, an isolated system that has no interaction with its external environment. Ang open system, example nito yung parang kung sa tao yung extrovert, tumatanggap siya ng mga pero yung closed system, parang introvert ba? Ganun siya. Closed system. So, ang pangalawang theory ay ang ecological theory. Ito ay ang konteksto na tumutukoy sa ekolohiya ng tao na maka-impluwensya sa pag-unlad ng tao o ng bata. So, ang ecological theory ay may 5 sistema. Ito ang microsystem. Pag sinabi natin microsystem, direct contact sa bata, sa family, friends, classmates, at iba pa. Ang pangalawang sistema ng ecological theory ay ang mesosystem, kung saan ang involves Whole family. involves the relationship between the microsystem in one's life. Ito ay ang interaction sa iba't ibang tao sa microsystem. Hindi lamang binubuo sa may direkta sa family, kundi ang nakaka-influence nito o involved din ito yung mga taong nakakapaligid sa kanya ba. Pag sinabing exosystem naman, ito yung settings which the link between the context wherein the person does not have any active role and the context wherein is actively participating. Parang displacement, example. Like example, yung parents na walan sila ng anong tawag nito, ng trabaho, and then may argument both side, yung parents nila. And then, naapektuhan yung bata. Bali, yung argument, di ba, dahil doon sa nawalan sila ng trabaho, and then nagka-argument doon sa tas sa bata yung napunta. Parang ganun yung displacement ang kanyang example. Macrosystem, actual culture of an individual. The cultural context involved the socio-economic status of the person and his family, ethnicity or race, and living in a still developing country. So, ito sa macro system, yung, di ba, a large scale of, people. Diyan, papasok yung social functioning ng Oo, isang tao, yung pala na may role niya sa lipunan. Kung paano maka-influensya ang culture sa katayuan sa pag-unlad ng bata. At saka yung chrono system includes the transition and shift in one's life. So, example nito yung paglipat sa isang bahay na makaka-apekto sa ibang bata kasi mag-a-adjust na naman siya sa panibagong environment. So, yung pangatlong theory is ethnic, sensitive, and culture theory. Pag sinabi natin culture, yung culture ay may beliefs, behavior, norms, and values. Yan siya. And then, yung pang-apat is psikolohiyang panlipunan. Siguro discuss na dati. Ang meaning nito ay psychology that takes into account study of emotions and experience, knowledge, awareness of one's surrounding. Dito ata yung sa, pakikipagkapwa sa psikolohiyang Pilipino. Ano yun siya? Psikolohiyang panlipunan. Sa panglima na ako, theory. Kung may ma-i-add kayo na okay na ako for suggestion. So, yung panglimang theory is strength, empowerment, and anti-oppressive perspective. So, pag sinabing, yun na din. Tama din sinabi niya kung paano yung individual maapektuhan ng lipunan, ng kultura, pati na rin kung paano yung lipunan at kultura na nabubuo at nababago ng mga individual. Tapos din siya, tutulong din talaga yung proseso, tapos mga institusyon, mga norms na naka-apekto sa kaisipan, sa damdamin, at saka sa pag-uugali ng tao. Yun yung psikolohiyang Pilipino. Sa strength perspective naman, takes the focus of the problem that allows us to identify ways for clients to use their goals. So dito, inaalis nila ang pagtuon sa problema ng
nagbibigay daan sa pagtukoy ng paraan para magamit ng mga kliyente. Ganun yung strength perspectives. So, yung anti-oppressive naman, ito ay ang teorya para sa karapatan ng mga taong inaapil. Empowerment approach involves educating people about an equal and a just social structure, conditions, and analyzing power relations with those oppressed. So, empowerment parang mostly sa mga kababaihan, di ba? Teorya para sa kababaihan, sa mga naaapil. And then, structural, functional perspective. Pag sinabing structural, ito yung mga tungkulin ng institusyon. Ano nga yung mga institusyon na yung mga school, church, education, yan. Rights-based approach, perspective, ito ay ang karapatang pantao, pamantay sa batas na makialam sa intervensyon para sa karahasan, para sa kababaihan. Pag sinabing gender and development naman, ito yung equality ng women and men in society. So yun yung ngalawang theory. Panglima pala. Ay, hindi, pangulo. So yung family, so the next topic na naman, family, group, organization, and community. Pag sinabi natin family is the basic societal institution and the primary group in society. O, diba? Family, binubuo ng anak, asawa. Ganun. Group, pag sinabing group naman, define a small face-to-face collection of persons who interact to accomplish some purpose. So may mga types of group siya, social conversation, recreation or skill building, education, task, problem solving and decision making, focus, self-help and mutual aid group, socialization, treatment, and sensitivity, encounter or training. So yun siya yung sa types of groups. Pag sinabing organization, may goal sila or mission na dapat i-accomplish. Meaning niya is the collection of people engaged in specialization and interdependent activity to accomplish a goal or a mission. So community, pag sinabi natin community, pangmalakihan, large group of people, which includes individual, families, groups, and organizations with shared interests, regular interactions, formal or informal. Tapos, dito naman sa concept of social change and development. Baka may idea kayo kung ano yung social change. Pagbabago sa lipunan, diba? Ano ba yung mga types of social change? So may ano siya, 2, 4, 5. May 5. May 5 types of social change. So sa pagbabago na yon, sa pagbabago ng lipunan may process. Step by step process. Ayan, process. Ayun lang, process. Yan yung pinakaunang types ng social change, ang process. Tapos, ang pangalawa, evolution. A process of continuous change from a lower, simpler, worse, to a higher, more complex, or better state. Parang evolution theory ni Charles Darwin ba? From, naging tao. Parang ganun yung evolution na. Pero sa development siya. From bata to gano'n. And then, sa, social change, may progress din siya. Improve or develop something over a period of time, a forward onward movement. Ang progress yung may duration of time. May progress siya ba? And then reform, i-reforma, o to put an end to an evil by enforcing or introducing a better method or course of action. Removal of faults and abuses. Revolution. Sa social change, may revolution, yung usually violent, may mga revolution na ginagawa ng mga tao dati. Yung mga war, ang ganun. Mga rally. Diba na kayo yung impact nga? Kapag revolution na diba na kayo yung impact? Parang yung changes. Yun siya yung mga types ng social change.
And then, development. Baka may idea kayo kung ano yung development. Anyone? Development is a process towards a desirable state better than what previously existed. So, the purpose of development is to create an environment in which all people can expand their capabilities and opportunities can be enlarged for both present and future generation. So, yung development as freedom daw, nire-remove niya yung sources of unfreedom, yung tyranny, poverty, lack of opportunities, systematic social deprivation, intolerance, overactivity of repressive states. Social development. Ito yung hindi ko masyado. A process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole. Isa siyang proseso, no? Para sa Ano yun? social development. A process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole. Baka pwede mo i-research para ma-expand natin at maintindihan. Wala ko maka sa example mo. Sige. Social development. Isa siyang proseso ng pagbabago, ng plano sa pagbabago. Lipunan para mag-promote. Tama niya, isang halimbawa daw ng social development ay pagtatag ng mga programa, for example sa education, tapos at kasanayan sa mga komunidad na may kakulangan sa edukasyon. So sa pamamagitan daw ng pagbibigay ng libreng edukasyon, pagpapatayo ng paaralan at pagbibigay ng mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay, nakakatulong ito para pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan ng individual na siya namang naglalagay sa kanila ng mas magandang posisyon upang makamit ang mas mataas na antas ng kabuhayan at maging produktibong bahagi ng lipunan. So yun na rin yung dapat nagagampanan niya yung role niya bilang isang tao sa lipunan. Like for example, kapag bata siya, dapat nakakapag-aral siya, hindi siya tambay, tapos dapat nakakakain din siya na maayos. Yung naaabot niya yung mga basic needs. Yung mga pangangailangan. So, yun yung social development. So, ang pangalawang pangalawang types ng development ay ang economic development. Pag economic development naman, ito ay yung sa distribution ng goods and services used within or by the system to generate new goods and services in order to provide additional consumption and or investment possibilities to the members of the system. Economic development, pwede mo maan. Basta ito yung sa goods and services. Baka may dito ka tayo may load ka. Para ma-search na masama. Basta yun sa goods and services. Pero mas maganda kasi kung hindi ko kasi ko kung mag-aralin ko na. May kita ka live? Sabi niya, ang ganyan. Ang economic development ay tumutulong sa pagpapabuti ng ekonomiya ng isang bansa o rehiyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng kita o gross domestic product, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng mga aspeto ng ekonomiya tulad ng pagkakapantay-pantay sa kita. Kaya may mga policy
pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapalakas ng industriya, at pagpapalawak ng oportunidad sa negosyo at pagninegosyo. Ang economic development ay naglalayong mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng mga mamamayan na pamamagitan ng pagtaas ng antas ng kabuhayan, pagbawas sa kahirapan, at pagpapalakas ng pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya. Yung isang halimbawa niya ay economic development sa Pilipinas ay ang paglago ng sektor ng business, process, at outsourcing. Sa loob ng mga nakaraang dekada, yung Pilipinas daw ay isa sa mga pangunahing destinasyon para sa mga BPO o kumpanya mula sa ibang bansa tulad ng Australia at iba pa. Tapos, ito rin ay nagpapalakas sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng kita at paglikha ng mga oportunidad ng negosyo at serbisyo para sa mga tao. Economic. So, yung pangatlo is ang participatory development kung saan seek to engage local population in development projects. So, bali, may participatory na involvement sa ibang communities doon sa mga development projects mo. And then, sustainable development. Ito yung development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So, yun lang siya yung ang report ko. Wala ka ito. Baka may mga ano kayo, mga idalagdag. Wala na rin. Basta. Structure. Ano nga yun? Ano yung site yung ginaan? Maganda yung Maganda kasi Tagalog. Tagalog. May, alam mo, nag-research ako Ano yung pa. sinabi? Chat GPT. Ha? Chat GPT. Sige, sabi na. Tignan na ako kapag open para sa May ano ako dito. Sa Chrome or sa Google? pagkaka na. Yung social movements ba? Ang social work ko pala yung sinasabi. Hindi. Depende na sila kung paano ka construct ng mga tanong. Yung sa social Kailangan ba movements ay maglagay ng impact. Ay, Kailangan pa maglagay ng date? Friday? Ay, maganda siya kasi may mga ano ka. Ano wala ka? Ulitin ko kaya yan. Oo, okay na yan. Ano yung tinatanong mo ngayon? Yung social movements and its impact. Kasi hindi siya nare-research sa ano? Sa YouTube. Social movement. Kailangan pipindutin? Yan? Oo, okay. Ano ang social movement? Organized effort by a group of human beings to effect change in the face of the systems by other human beings. Social movements. Kaya ba yung review ko? improve yung password ng Gmail. So, may types ang social movement. Alternative, redemptive, transformative, reformative. Parang narinig na natin ito, di ba dati? Gagana man siya. O, gagana. Tapos bibigyan niya pasen. Tapos, pag i-ulit-ulit, di na magaling yung password. Di ba nasabi na? Ano yan? Tapos na naman. Walang ganito. Meron din. Ganito, o.